Okay, sagutin natin yung tanong ng follower po natin. Ito po yung tanong niya. Sir, paano pag 3 days duty ka na? Hindi ka pa din pinapalitan ng reliever. Kasi yung kapalitan ko, hinugot nila sa ibang area para dun mag-duty. Tapos ako, na nawalan ng kapalitan. May rason na ba ako para iwanan ko ang mga post ko kasi di ko na kaya? Tapos sabi ko, sige, gawan ko ng content. So ito naman yung sagot niya. Salamat sir kasi sa buong pag-SG ko, never ko talaga iniiwan ang posting ko. Pero ngayon po talaga 3 days na duty. At saan po ba ako dapat lalapit kung sakali? Hindi niya na kaya. Ito nga, sabi na siya, talagang sa buong pag-guard niya, talagang hindi niya iniwan ang duty niya. Kasi syempre talaga mahirap ang abandoning ng post. Ngayon, imagine mo 3 days na itong naka-duty, ano kaya ang mangyayari sa kanya kapag hindi pa pinapalitan? Oh, 'di ba? So, ano yung dapat na magiging ano dito, magiging gagawin niya kasi nga, di ba 3 days na kung 24 na tatlo, ilan na 'yan? 'Di ba? 36 hours na 'yan. Ay hindi, tatlong ano na 24, 24, 24, ilan na 'yan? 60 plus 72 hours na. Tama 'di ba? Tatlong 24 is 72 kasi yung apat na 20 ay yung tatlong 20, that is 60. Yung apat na apat is 12, 72 hours na 'yan yung tatlong araw. Ano pa kaya mangyari sa yung sabi ko nga yung talagang 8 oras lang na duty, ang hirap pang itawid minsan ng ibang empleyado. Sa ating guard 12 na itatawid natin, 24 na itatawid, 36 na itatawid, pero yung 72 hours, ano kaya mangyayari? Sabi niya rito, may karapatan na ba siya na iwanan? Sa karapatan meron, pero dapat ilagay natin sa lugar. Tatandaan po natin lagi ha, may mga karapatan tayo, pero dapat bounded yan, supporting yan ng ating mga action taken. Tandaan natin lagi, kahit kasi sabihin natin sobra na ang ating hours, dapat na ipa-proper turnover pa rin dyan according to GO number 5. So, ang gagawin natin dyan ganito, coordinate sa agency. Dapat make it sure na iyan ay documented. I-record mo, anos ka nag-report, sino yung nakatawag, kung text man, screenshot niyo yung conversation ninyo. Yan. Para at least, in eventualities, meron kang proof. Okay, pag hindi sumagot ang agency sa 3 days na yan, pwede mong tanungin na yung iyong client. Sino ba yung client niyo? Kausapin mo na. Na sir, hindi ko na po talaga kaya. Sabi ko na sa agency muna ha, wag muna kayong kani-kanino tatawag. Agency muna, tumawag kayo, mag-inform kayo. Siguro naman alam din ng mga officer sa agency yan na ganyan na kayo, ba't di ba pinapalitan? Teka lang, may something na yan. Hindi hanap buhay na yung nangyayari na yan, di ba? So, pag tumawag sa agency, pinilwahan din nyo, wala pa din. Talagang sabihin mo na, sir, pag hindi niya pag-iwan ng action to, 36 na ako ngayon, ay 3 days na ako, sir, na andito. Imagine mo yan, 3 days. Oh, ngayon, kung hindi, sir, tatawag na ako sa client natin, hindi na pananakot. Kailangan meron din kayong, ano dyan, firm kayo doon sa gagawin. Kasi trabaho yan, hindi yan sabihin na kayo talaga bahala ka ano mangyari sa iyo, walang ganon. Sa nangyayari, ganon na talaga, ninineglect nila yan. Di ba? Okay. Pag hindi ng agency, lahat ginawa mo na, pumunta ka na sa inspector mo, pumunta ka na sa mga ano nyo, hanggang sa may-ari, kung kaya mong tawagan, tawagan. Pag hindi pa din, connect na kayo sa client. Ma'am, hindi ko na kaya, sir. Nag-inform ako sa agency, ito yung sabi sa akin. Magigiba na ako, ma'am, hindi ko na talaga kaya. Ganon. Ngayon, syempre si client ninyo, makikipag-cooperate sa agency, ano rin yung gagawin niya. Never iiwan. Kailangan maayos ang pag-i-endorse. Pag talaga doon pa lang sa client hindi na kaya, si client ang magsasabi, sige, ganito gawin mo, susunod ka, dapat should be recorded. Diba? Na bago mong iniwan, inasyon mo, kung meron kang cellphone, picturean mo. Sabi mo sa client, ma'am, pipicturean ko for documentation po. Ganun na gagawin na, pwede kang tumanggi pag ganyan na. Hindi na healthy yan, yung 3 days ka nang naka-duty. Kaya ang daming minsan nagkakaproblema ng mga guard, minsan nawawala na sa switcho, alam yung nangyayari, di ba? Nababalitaan yan. Kasi ba naman, yung ba naman 3 days, hindi ka kahit sabi napapaidip pa, tsaka hindi ka mag-isa ka lang, iniisip mo pa rin yung area mo. Paano kung talagang gumiba ka na, wala ka nang maya, nakaidip ka na talaga? May nangyari dyan, paano na? Yun pa lang na 24 ka, connect na cooperate na kayo ng cooperate. Tapos 2 days na cooperate, bili mo yun, 3 days na, hindi pa nila gagawa ng paraan. Diba ngayon, kung wala yung client yun dyan, talagang halimbawa, sabihin mo ano yan, yung area na bakante yan, or something na lote lang na bakante yan, na hindi ala talaga yung may-ari, pwede kayong makiusap sa mga katabi ninyo na tumawag ng barangay. Pwede sa barangay yan i-endorse. Para at least, kung may luck yan,
Iba na si Barangay na pwedeng patanuran yan kung talaga may importante, ilak na hindi mo na kaya, sila yung mag-justify niya. Kailangan lang, meron lang nagpo-prove sa inyo na talagang iniwan niya naman dahil hindi niyo na kaya. Pero sa gano'n naman, siguro imposible hindi kayo puntahan ng agency. You have to cooperate. Kasi mahirap talaga yan. Huwag niyo bastang iwan. Kahit sabihin yung 3 days na iniwan niyo yan dyan, malaki pa rin ang liabilities natin. Kasi pwede nilang, yan, hindi ka nagre-report, kaya kailangan proper documented ka para walang naging problema. Total, naghihirap na rin kayo, nag-is na kayo dyan. Kailangan makalis kayo ng maayos. Para ano man ang mangyari, at least safety ka na. Ginawa mo na yung part mo. Diba? Kasi kung may mangyari dyan, hindi natin kasi masasabi yung eventualities eh. Alam natin sobra-sobra na. Pero yung bigat na mangyayari dyan, just in case na iniwanan natin. Kaya kailangan wag yung iiwan ng area ninyo. Always communicate, cooperate. Imposible naman. Andiyan ang agency, andiyan ang client nyo, andiyan ang barangay ninyo, may mga kapitbahay kayo dyan. Imposible naman hindi makatulong yan sila. Diba? So, maraming source. Kaya kailangan ang GAN maging resourceful when it comes to sa mga ganyang sitwasyon. Lalo kung sobrang tagal na. Hindi na healthy yan. Paano yung pagkain, paliligo? Siyempre, kung single tapos kukurin na lang yung kapalitan mo dyan, mahirap naman yun. Kailangan nagdidiyan kayo, sir, paano to? Wala akong kapalitan. Bukas, pang 24 na ako, nasaan yung kapalitan? Kasi nangyari, gumawa sila ng solusyon sa ibang area, ng problema, sinulusyonan. Nag-create naman sila ng problema dun sa area. Maling pamamaraan. Dapat, kung ganun, mayroon kang huhugutin dyan na isa, at least takbo yan sila, nagto-24 sila palitan, pwede na yun. O dyan na kayong dalawa, magpahinga, matulog na kayo dyan, palitan na lang, dalawa kayo dyan. At least, pwedeng makatulog. O sige, ikaw muna, 2 hours tayo, di ba? O gano'n, pero iiwanan mo mag-isa yan. Paano yung safety niya? Nagsisecure siya ng area of responsibility niya, tapos ang guard hindi secure. Mali naman yata yan. Diba? Dapat guard muna i-secure natin kasi pag secure ang guard natin dyan, how much more yung area of responsibility niya. Kaya always cooperate, communicate, coordinate, at lagi niyong tandaan, huwag niyong iiwanan ang area ninyo. Ano man ang mangyari, kailangan naka-proper endorsement yan according to GO number 5 to quit my post only when properly relieved. Pag proper, maayos ang pag-relieve and then exit ka. Basta make it a proper documentation.